Sindanya. Ang aking pagbasa ng Secrecy of Bank Deposit Law, una-una dapat hindi niya alam yung bank deposit number, yung account number ni Inday Sara. Account number. Saan niya kinuha? Yes. Oo, kinuha. So nalabag yung Secrecy of Bank Deposit Law. Pangalawa, isinapubliko pa niya. Kasi parang nakita ko sa internet, ipinublish niya yung deposit slip. Bank account? Ibig sabihin, na naka-identify doon yung bank account na tinanggap yung 400 plus ng pera. So sa tingin ko, mambabatas pa naman siya, siya'y lumabag na naman sa batas. No? Ayan, no? So sa akin, pinagyayabang niya yung bank deposit, yan ay admission of guilt na siya ay lumabag sa Secrecy of Bank Deposit Law. Nakakahiya kasi inaasahan natin yung mga mambabatas dahil sila gumagawa ng batas, silang unang-unang susunod sa mga batas na ginawa rin ng Kongreso. Dahil yung Secrecy of Bank Deposit Law, yan naman po ay gawain din ng Kongreso ng Pilipinas. O nga, at mabuti na lang, halatang halata sila na sila ay mangmang sa batas at saka ang kanilang intensyon ay manira lamang. Kaya naniniwala naman ako, hindi maaapektuhan ang tiwala ng taong bayan sa ating Vice Presidente Sara Duterte. Okay. AMLC confirms VP Sara bank transactions mentioned in Trillanes affidavit. So kanang perma daw ng well, kung hindi yan magagamit na ebidensya, kasalanan din ng mga congressman. Kasi linabag nila ang saligang batas, linabag nila ang mga batas. Hindi po pwedeng tanggapin yan for any purpose in any proceeding dahil yan ay labag sa saligang batas at sa mga umiiral na batas. Mayroon pang separate cause of action for invasion of privacy itong si Attorney Mans Carpio dahil hindi naman siya public personality, no? Hindi naman ibig sabihin na palibhasa married ka to Vice President, you become public property, no? So bukod pa doon sa criminal sanctions, paglabag nitong dalawang batas nito, pwede pa siyang maghain ng kaso para sa danyos perwisyo laban sa lahat ng kongresista at lahat ng tao na nag-isa publiko ng kanyang mga secret bank deposits. Alright, so nagbabalik kami ni Spokes Harry Roque at pag-uusapan namin ang pagbukas o pagbigay ng mga numbers ng AMLAC dyan sa Kongreso. So Spokes, how are you? Napanood mo ba ang buong kanilang dramatization sa Kongreso? Well, alam mo, dahil nga sa time difference, no, I'm 6 hours behind, natutulog pa ako nung nangyari yung kangaroo court na yan, no? Pero ganun pa man, nalaman nga natin na linabas daw nila ang di umano ay mahigit 6 na bilyong mga transaksyon ni VP Sara at ng kanyang esposo na si Attorney Mans Carpio. Well, actually ako napanood ko yung part lang at sabi ko nga sa'yo kanina, mas pinili ko pang gumawa ng embutido. Kaya sa makinig sa... by special delivery. Tagal na yeah. embutido. Kaya mapagpunta ko dyan, gagawa ka. So anyway, ang ano ko lang doon, ang napansin ko lang, talagang ang gusto nilang i-emphasize o i-capsulate sa mata ng bayan na may ganitong amount na 6 billion na transaction kay nahinala doon sa bangko ni Inday base sa AMLAC. Pero ako naman, Spokes, alam naman natin na ang gobyernong ito, lahat ng imposible kaya nilang gawin. Ako personally, hindi ako naniniwala sa mga numbers na yon. Pero gusto ko tanungin sa lawyer perspective, ano nakikita mo dito? Tama ba yung ginawa ng AMLAC na o AMLC, Anti-Money Laundering Council, na pagbigay ng mga numbers na walang proper court order? Kasi narinig ko din yun sa sinabi ni Congressman Marcoleta na hindi dapat nilalabas yung mga ganon. Your point of view? Tatlo ang nalabag sa ginawa ng Committee on Injustice. Unang-una ang saligang batas. Kasi hindi po pwede na ikaw ay magkoconduct ng search without a search warrant. Ang ginawa nila, naghanap sila ng mga suspicious transactions di umano, no? Pero kinakailangan yan, merong basbas ng hukuman. Dahil yan ay nasa saligang batas, nasa Bill of Rights. The right of the people to be secure in their papers, places, and residences shall be inviolable except upon lawful order of a court. Yan ang lengguwahe ng Bill of Rights. Bukod pa dito, dalawang batas ang nagsasabi na hindi po pwedeng gawin yan dahil lamang sa supina ng Committee of Injustice. No? Yung ating Secrecy of Bank Deposit Law ay nagsasabi na absolutely confidential ang mga bank deposits.
At ang only exception dyan is kung merong court order nga, no? At kung ito ay gagamitin sa impeachment trial. Alam naman natin kung ano ibig sabihin ng impeachment trial. Ito ay kapag nagkasampa na ng impeachment case sa Senado at dinidinig na ng Senado. Kaya nga nung bank accounts ni dating Chief Justice Corona nabuksan kasi doon nga ang proper venue, no, sa impeachment trial, hindi sa House Committee of Injustice. At pangatlo, sa AMLAC. Ito talaga napakatindi na pananagutan ng AMLAC. Kasi the AMLAC cannot even inquire, much more publicly publicize accounts without court order. Hindi lang sa ordinaryong korte, ha? Kinakailangan galing pa sa Court of Appeals, sa Special Division ng Court of Appeals, bago man lang nila po pwedeng buksan. Ito hindi lang binuksan, isinapubliko pa. So talagang napakatindi ng paglalabag sa saligang batas at sa dalawang batas na binuo naman ng Kongreso. Kaya ako nagpagtataka bakit itong mga mambabatas na ito mukhang ignorante sa mga batas na ibinasa mismo ng Kongreso, no? So ako talagang baliwala tuloy ang impormasyon na nasiwalat nila. Ang aking advice sa publiko, huwag paniwalaan dahil lahat po yan, ang tawag dyan, it is the fruit of the poisonous tree. So hindi po dapat yan pansinin, hindi dapat paniwalaan, baliwalain lang ng taong bayan dahil nalabag ang karapatan ng ating Vice President at ng kanyang esposo na nakasaad sa saligang batas at dalawang special laws. Hindi lang ordinary laws yan, ha? Special. In fact, yung pag-i-inquire, hindi pa kasama yung isa sa publiko, ha, dahil dapat yan confidential miski ikaw ay nag-inquire na, no? Dapat may court order pa sa Court of Appeals at hindi man lang sa Regional Trial Court. So anong pwedeng gawin ng mga abogado ni Inday Sara dyan? Well, hindi magagamit ng House Committee of Injustice ito sa kahit anong paraan. Kasi sabi ng saligang batas, it should be inadmissible for any purpose in any proceedings. Kasama na dyan ang impeachment. So kung ang ibabase nila probable cause dahil dito sa mga AMLAC reports na ito, bababaliwala yan. Susubukan nilang isampayan sa Senado, po pwedeng ang Senado mismo magsabing hindi po pwede tanggapin yan dahil yan ay impormasyon na nakalap na labag sa saligang batas at labag sa dalawang batas. Po pwede rin naman na si VP Sara dumiretso na ng Korte Suprema para hindi magamit itong mga impormasyon na ito dahil ito nga ay labag sa saligang batas at sa dalawang special laws. So talagang kitang-kita na yung ginagawa nila paglabag sa batas, then of course, yung fishing expedition. Kasi wala nga silang enough, di ba, na ebidensya na magamit talaga para ma-push nga itong impeachment kay Inday Sara, tama? Correct. Kaya nga sila nag-fishing expedition, wala silang kaso. At dahil ang fishing expedition nila ay lumabag sa Bill of Rights ni VP Sara at ng kanyang asawa at ng dalawang batas, Secrecy of Bank Deposit Law at saka ang AMLAC Law, hindi magagamit yung impormasyon na yan. Hindi dapat pansinin ng kahit sino. Kasi pag pinansin mo yan, parang kinilala mo na legal yung pagkalap ng impormasyon na yan. So we will treat it as if it does not exist because yung pagkakakuha niya is null and void ab initio. So, napakinggan ko kanina, no, na yung finances ni Inday Sara, nilabas sila from 2005. Kung totoo man yon, I mean, ng AMLAC, di ba? Sinabi mo na paglabag yon. Pero 2005, 2006, hanggang sa kasalukuyan. Valid ba yan na gamitin nila yan against kay Inday Sara? Let's say nasa ano na tayo, nasa Senado na tayo. Kasi 'di ba ang inaano nila, ang gusto nilang mangyari, nahanapan nila ng butas kasiraan si Inday Sara during her vice presidency. Pero bakit spokes from 2005-2006 binulatlat nila or inexpose nila kung totoo man 'yon or hindi, yung mga figures na 'yon? Tama ba 'yon? Mali. Kasi ini-impeach siya, pinapaalis siya bilang isang vice president. At dapat yung impeachable offense nangyari nung siya ay vice president. So lahat ng mga datos bago siya maging vice presidente ng 2022, lahat po yan ay irrelevant, immaterial to the inquiry. So talagang grabe, ano. So ang nakikita mo ba dito ay just to destroy Inday Sara sa public, sa kanggarapon? Yan. Tingin ko alam nila hindi nila magagamit yung impormasyon na yan. Pero binalansin na nila. Kasi ito, ang ginagawa nila,
court of public opinion. Sinisiraan nila ng husto si Inday Sara Duterte, no? At Yes. hindi ko alam kung paniniwalaan niya ng taong bayan. Ang akin sinasabi lang, dahil lahat naman niyang mga impormasyon na yan ay isiniwalat sa pamamagitan na paglabag ng mga saligang batas natin at mga batas, ang taong bayan dapat hindi yan binibigyan ng kahit anong pansin. In other words, kung ako ay judge at ang taong bayan maghuhusga, I'm giving direction to the jury, to the people. Ignore, ignore, ignore. Dahil ang mga impormasyon na kinalap na labag sa saligang batas mismo ay hindi dapat pinapansin. So, anong pananagutan nung representative ng AMLAC? Kasi posible, ha? Lahat sila merong kriminal, merong civil na pananagutan. Ang mga kongresista, ang tingin ko, pwede nang panagutin ng ngayon ang mga kongresista rin. Bagamat meron silang immunity, legislative immunity, yan ay para sa mga light offenses lamang. Hindi yan kasama doon sa ginawa nilang publiko ang bank account nila na labag sa bank secrecy law at saka yung kasamang pananagutan, kasamang AMLAC sa pag-i-inquire at isina publiko ang mga findings nila sang-ayon naman sa AMLAC law. No? So dalawang basihan na meron silang mga criminal, kasi yan may tinatawag na penal sanction sa paglabag yung dalawang batas na yan. No? So hindi lang AMLAC, pati mga kongresista dapat managot. Pero after wala na sila sa pwesto nila, pwede sila kasuhan, right? Hindi, dahil wala man silang immunity. Ang immunity lang nila ay para sa libel, ordinary libel. Yeah. Oo, para sila ay makapag-diskusyon ng mabuti dahil importante balitaktakan dyan. No? Pero ito, mabigat ang parusa dyan. No? So, hindi sila covered by immunity. Okay. So, ano yung mga napansin mo pa doon? Kasi hindi ko napanood kung ano yung mga sinasabi ni Trillanes, parang nandoon yata siya. May idea ka ba kung ano yung pinagsasabi niya doon? Well, unfortunately, dahil nga yung time difference, 6 hours ahead ng Philippines, no? Patapos na ata nang ako'y gumigising ng 7 o'clock in the morning, no? So, 7 o'clock in the morning dito is 8, 9, 10, 11, 12, 1 o'clock in the morning dyan sa Pilipinas. No? Tapos na lahat ng aksyon na nangyari. Hindi, 1 o'clock in the afternoon. No? So hindi ko alam kung nagpapatuloy pa sila ng 1 o'clock. Pero tayo nga ay nag-cover live nung promulgation ng decision kay Tatay Digong. So hindi ko rin nasubaybayan. No? Pero sa akin, ang importante lang is yun nga po yung aking opinion na hindi dapat pinapansin ng taong bayan yan dahil lahat ng impormasyon na yan ay labag sa saligang batas, labag sa mga batas. So kapag papansinin nyo yan, para bagang binigyan ninyo ng legalidad yung mga pagkakamali na ginawa ng gobyerno. So, babasahin ko lang to sa iyo. No? Ito yun na nga, talagang ang headline ngayon ng mga mainstream media, yung yaman ni Sara, ganito, ganyan. Sabi dito, stockholder, miyembro ng board of directors si VP Sara, although pa question yung balita, kinumpirma ng Securities and Exchange Commission na nakasaad si Vice President Sara Duterte bilang stockholder at miyembro ng Board of Directors ng Metro City Chow Foods Corporation mula 2022 hanggang 2025. Tapos may sinite na batas, Article 13, Section 13, Article 7 of the Constitution prohibits the Vice President from participating directly or indirectly during her tenure. And the resource person had just confirmed that she has 500 shares of stocks in a private company. So yan ang sinabi ng, yung isang julul na representative doon sa Kongreso. Anong masasabi mo dito? Mali yan kasi may desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Congressman Florendo na meron din siyang shares of stock doon sa Tadeco na umuupa sa parang Bureau of Corrections ata, no? At na-convict siya ng Sandigan Bayan for having an interest, no, an indirect interest, no, doon sa beneficiary ng government contract. Pero ang sabi ng Korte Suprema, kung minority shareholdings lang yan, walang paglabag. So nakakapagtaka lang how ignorant these congressmen are, no? Bagong-bago pa naman yung decision na yan at yung decision na yan involves one of them, si dating Congressman na Florendo nga, no? So parang ano ba yan? Nagmamangmaangan lang ba talaga sila o talagang bobo lang sila? Yeah. So, well, alam naman natin na ang target talaga nito is sirain talaga si Inday Sara. So, teka muna, may question ako sa'yo. May yung isang, ngiwi doon sa Kongreso. Prior to the hearing, pinagmamalaki niya, nag-deposit daw siya
ng 498 pesos yata o less than 500 pesos sa account ni Inday Sara at ni Pangulong Duterte sa joint account. So, anong relevance nun? Bakit? Tapos binibida-bida nung ngiwi na yun doon na, sabi niya, active ang account ni Duterte, ni mag-ama. So, ano yung nakikita mo sa ginagawa nitong ngiwi na ito, si Saldana? Ang Sindanya? ang aking pagbasa ng Secrecy of Bank Deposit Law, una-una dapat hindi niya alam yung bank deposit number, yung account number ni Inday Sara. Account number. Saan niya kinuha? Yes. Oo, kinuha. So nalabag yung Secrecy of Bank Deposit Law. Pangalawa, isinapubliko pa niya. Kasi parang nakita ko sa internet, ipinublish niya yung deposit slip. Bank account? Ibig sabihin, na naka-identify doon yung bank account na tinanggap yung 400 plus na pera. So sa tingin ko, mambabatas pa naman siya, siya'y nung lumabag na naman sa batas, no? Ayan, no? So sa akin, pinagyayabang niya yung bank deposit, yan ay admission of guilt na siya ay lumabag sa Secrecy of Bank Deposit Law. Nakakahiya kasi inaasahan natin yung mga mambabatas dahil sila gumagawa ng batas, silang unang-unang susunod sa mga batas na ginawa rin ng Kongreso. Dahil yung Secrecy of Bank Deposit Law, yan naman po ay gawain din ng Kongreso ng Pilipinas. Well, kasi talagang ang gusto talaga nila, ang intention talaga nila isirain ang sirain yung mga Duterte. Alam naman natin yan. Even si Trillanes ay, nag-ano din siya, nag-present din siya, no? Ng parang bank account ng Pangulong Duterte nila Inday Sara. So nag-agree siya doon kay Sindanya na yon. So makikita mo, ako nakikita ko talaga spokes yung sabuatan nila dito. Oo nga. At mabuti na lang, halatang halata sila na sila ay mangmang sa batas at saka ang kanilang intensyon ay manira lamang. Kaya naniniwala naman ako, hindi maapektuhan ang tiwala ng taong bayan sa ating Vice Presidente Sara Duterte. Okay. AMLC confirms VP Sara bank transactions mentioned in Trillanes affidavit. So kinumpirma daw ng Money Laundering Council ang ilan sa mga bank transactions ni VP Sara na nakalagay dun sa mga annexes ni Trillanes. So, ayun na nga. Talagang ang target talaga, I don't know kung saan kinuha ni Trillanes to, pero alam naman natin na itong gagong ito, talagang may taong nasa likod sa kanya para sirain talaga si Sara, di ba? Again, yan ay linabag ang Secrecy of Bank Deposit Law, linabag ang AMLAC Law, at yung mga accounts na yan, inadmissible for any purpose in any proceedings, kasama na ang proceedings ng Committee of Injustice. Dahil yan ang sabi ng saligang batas. So talagang, binabasa ko ngayon yung mga headlines ng spokes. So talagang sinasabi ni Trillanes at kinukuha syempre ng media na itong lahat ng ito na inilabas ng AMLAC ay impeachable offense. Well, kung hindi yan magagamit na ebidensya, kasalanan din ng mga congressman. Kasi linabag nila ang saligang batas, linabag nila ang mga batas. Hindi po pwedeng tanggapin yan for any purpose in any proceeding dahil yan ay labag sa saligang batas at sa mga umiiral na batas. So yung pagdamay nila sa asawa ni Inday Sara na yung kanya ding finances, anong legal mo dito, opinion? Well, alam mo yung batas protects both public officers and private individuals. Pero sa tingin ko, mas mayroon pang separate cause of action for invasion of privacy itong si Attorney Mans Carpio dahil hindi naman siya public personality, no? Hindi naman ibig sabihin na palibasa married ka to Vice President, you become public property, no? So bukod pa doon sa criminal sanctions, paglabag nitong dalawang batas nito, pwede pa siyang maghain ng kaso para sa danyos perwisyo laban sa lahat ng kongresista at lahat ng tao na nag-isa publiko ng kanyang mga secret bank deposits. Yeah, alam ko na pinaliwanag mo na talagang nilabag nila yung batas. Pero ang gusto kong tanungin sa'yo, kasi narinig ko kanina na sinasabi, maraming suspicious transactions. Pag sinabi mo bang suspicious transactions, illegal na kaagad? May ginawa na kaagad na anomalya? Hindi. In fact, yung mga suspicious transactions para lamang mabigyan ng permiso ang AMLAC na magbukas ng account to confirm kung suspicious nga yan. Pero kung suspicious yan, kinakailangan mag-file pa ng separate kaso. Kung ano man yung kaso na ang tawag dyan ay predicate crime,
kinakailangan mo nang mapatunayan na guilty sa isang predicate crime bago makumpiska at ma-freeze yung mga assets na yan. So walang ibig sabihin po yung sinasabi nilang suspicious accounts dahil yan ay para lamang makakuha ng authority na magbukas ng account. Pero ang ginawa nila, binuksan na nila at sila ay naghuhusga na. Hindi naman sila hukuman, no? Na yan ay suspicious account. Yes. Well, sabi ko nga, yung talagang hearing nila dyan, yung kanilang mga inquiry dyan sa Kongreso, talagang sirain pa rin ang PRRD at ang pamilya nila kasi tulad nito. Si Trillanes pala nag-testify na sinasabi niya, mga Duterte nakatanggap ng pera mula sa certain Sami Uy. Ang sinasabi niya dito na nakatanggap daw ang pamilya Duterte ng 181 million mula sa drug lord na di umano'y drug lord. I don't know, are familiar with that name? Sami Uy. So, ang tirada, not only Inday, kundi ang tatay niya, di ba, si PRRD. Ang sinasabi pa daw ni Trillanes dito na nasa 22 million di umano ang natanggap ni Vice President Sara nung mayor pa siya. Mayor pa siya. But we're talking about her vice presidency. Comment on that, folks. Well, again, no, kung natanggap yan ng mayor siya, irrelevant immaterial yan dito sa ginagawang pagdinig ng Committee on Injustice kasi dapat yan impeachable offense committed habang siya ay vice president na. Now, sinasabi nila sa amin, may kilala kasi ako sa amin, nakakilala talaga ni Tatay Digong. Hindi yun drug lord. Yun ay isang napaka-respetado and very successful businessman na nakabase sa Davao. So bukod pa doon sa cause of action sa paglabag ng Secrecy of Bank Deposit Law at saka ng AMLAC Law, pwede rin magdemanda for libel itong si Sami Uy. Dahil talaga namang respetado at talagang well-respected na negosyante itong si Sami Uy sa Davao. Okay. Siya yung Sami Uy na tinutukoy. Oo. So yun ang binabanggit dito. Then talagang makikita mo, spokes, yung mga inilalabas nila, yung 2005, yung sinasabi nilang records ng high value financial activity na inugnay kay Vice President Sara. So malinaw sa'yo na ito talaga paglabag ito sa illegal. Wag na natin tawaging illegal. Kriminal ang ginawa nila. Because may criminal sanctions yan eh. So kriminal ang ginawa ng Kongreso at nalulungkot ako dahil alam na naman natin na magnanakaw ang maraming congressman dyan, kaya nga tawag natin congressman, marami pa silang mga ibang mga kriminal na bagay-bagay na ginagawa. Gaya nitong pag-isa sa publiko nila, ang mga bank deposits na dapat ay considered secret ayon na rin sa batas na binuo ng Kongreso mismo. Yeah. In connection, dyan sa tanong ko sa'yo, ito nakikita ko na tinanong, una nag-manifest itong si Congressman Paulo Marcoleta na nag-question din siya na kapag suspicious ba yung transaction, ibig bang sabihin illegal or unlawful? Then sinagot siya ni Luis Tro na that is a manifestation which does not require any answer because you're not a member of the Justice Committee. Since galing ka sa Congress, tama ba yung sinabi niya na hindi niya kailangan sagutin si Kong Paulo? Mali. Ang limitasyon lamang kapag ikaw ay congressman at hindi miyembro ng committee, hindi ka makakaboto. Pero may karapatan ka magtanong, may karapatan ka magkaroon ng sagot. Hindi ko alam kung anong rules ang ginagamit ni Luis Tro, no? Ayaw talaga niyang sagutin. Anything yan. Bilang isang dating kongresista, ang pagkakaiba lang ng pagiging miyembro ng isang komite at dumadalo sa hearing ay yung wala kang boto pag nagbotohan. Pero dahil ikaw ay kongresista, kinakailangan bigyan ka ng kasagutan. Ang maganda naman dyan, linabas as a matter of record ni Congressman Marcoleta, so none of them can say, hindi namin alam na bawal yan eh. In the first place, it's not a defense. Ignorance of the law does not excuse anyone from compliance therewith. No? Lalong-lalo na kung sila yung mga mababatas because they are presumed to know the law. Well, sa tingin mo, anong magiging defense ng mga abogado ni Inday Sara dito? Well, hindi na kailangan depensahan yan dahil hindi dapat magamit yan. So kung sila ay maghahain ng impeachment complaint kasama itong mga impormasyon nito, they can ask the Supreme Court to nullify at sasabihin nila na hindi dapat maging basihan yan ng impeachment complaint sa Senado gaya ng napawalang bisa ng Korte Suprema yung nauna ng impeachment complaint laban kay Sara bilang prohibited by the Constitution. So yun lang ang pwedeng gan. So
Mag-iintay na lang tayo kung anong anong magiging desisyon nila. For sure ipu-push nila 'yan papuntang Senado. Sa tingin mo ba tatanggapin ng Senate 'yan? Well, sa tingin ko sa under the leadership of Tito Soto tatanggapin 'yan. Hindi gaya nung panahon ni Chis Escudero na talaga nagkaroon sila ng duda, no? At talagang sinabi nila antayin muna natin ang desisyon ng Korte Suprema. Pero kampante naman ako na ang mga abogado ni BP Sara ay aakyat na sa hukuman, sa kataas-taasang hukuman para hindi mapagbigyan ng kahit anong pansin ang kahit anong impeachment complaint base sa mga impormasyon na kriminal ang pagkakakalap. Kung narinig ka ni Inday Sara ngayon, anong advice mo sa kanya sa mga nangyayari ngayon na ginagawang panggigipit diyan sa Committee of Injustice? Kapit lang, Inday Sara, mabuti na lang bobo sila at walang mangyayari sa mga kriminal na mga ginagawa nila. Sandali lang bubuksan ko lang ang pintuan. Babalik ako. Sandali lang. Okay. So ayan mga palangga, habang binubuksan ni Spoke Sari, ako, actually sabi ko nga kanina, hindi ko talaga pinakinggan ng mga punyeta doon sa mga Maletas Congresistas Committee in Justice. Kasi nga alam ko naman na luto na yon, di ba? Hindi nga natin alam kung totoo ba yung 6 billion na binabanggit nila. Well, na-explain na Spoke Sari Roque na illegal, labag sa konstitusyon ang kanilang ginawa at hindi nila pwedeng maggamit sa impeachment, yung mga ebidensya na yon dahil dapat meron talagang court order. So, ngayon, sabi ko nga kanina, pag natin, sobrang headline, ang yaman ni Sara, ganito, ganyan, Inday, Lustay, mga ganon. So, yun ang narrative talaga ng bangag at very kakampwet and dilawan, ano pa ba? NPA aligned. The best sila, di ba? Sama-sama sila, andyan si Trillanes. Although, mag-comment kayo dyan kung ano yung mga sinasabi ni Trillanes. Baka pwede nating, yung mga nakanood ng hearing, kung anong pwede nating sabihin. Yes, Beethoven, how are you? Beethoven Crasco. So, ngayon, okay. Yes, lahat, sabi ni Mike Pers, lahat binulatlat ng mga hayop. Expected naman natin yan. So, hindi na natin alam. Tinutukan AMLAC na yun di ba? Na, ilabas mo yan. Kailangan mailabas kayo na bilyonarya. Ito yung mga transactions na ganito. Di ba? So, yes, folks. Going back. Malinaw talaga na gigil na gigil silang masira si Inday Sara. Pero gaya ng akin sinabi, mabuti na lang, meron namang saligang batas. Merong Bill of Rights na masasandalan si Inday Sara dahil hindi naman ibig sabihin na siya ay Vice President, wala na siyang karapatan. No? Yung Bill of Rights talaga, yan talaga ay garantyado na hindi lalabagin ng Estado. At dahil yan ay isang garantyadong karapatan, lahat ng ebidensya na nakalap kapag nalabag ang ganyang karapatan, hindi po pwedeng magamit kahit saan. Kaya kung ang gusto nila ay mapatalsik si Inday Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment, give up. Kasi hindi talaga magagamit yung ebidensya na yan laban sa kanya. Pero kung gusto nilang masira si Inday Sara sa taong bayan, well, give up din. Dahil ang tagal-tagal na nilang binabato ng putik si Inday Sara, wala naman itong mga tabla. Kasi alam naman natin ang pagkatao ni Inday Sara, pinalakihan ng isang presidente na nakatira sa tinatawag ko bahay kalapati na wala talagang karangyaan sa kanyang mga buto. At kung titignan mo si Inday Sara, pag nandito nga yan sa dahig, nagbubus. Alam mo, sa totoo lang, yung mga kapatid niya, nagkokotse. Pero si Inday Sara, ang Vice President, nagbubus yan. Minsan hindi ko nakita yan na umarkila ng magarang kotse. No? At yan ay sumasakay ng bus. Kung puno ang bus, nakatayo. Kung sumasakay yan ng tram, kung puno ang tram, nakatayo. No? So paano mo sisirain ang taong ganyan ng pagkatao? So alam nyo, ang lesson para sa mga congressman at para sa mga bangag, unang-una, kayo, kung ayaw nyong masiraan ang inyong pagkatao, huwag kayong gagawa para masira ang inyong pagkatao. Ikaw bangag, kaya wala ka ng kahit anong gawin mo para masalba pa ang iyong imahe sa publiko kasi bangag ka nga. Hindi mo man lang sunod yung sinasabi ng Panginoon na ang katawan mo ay templo ng Diyos at huwag mong dapat sisirain. Sinisira mo na yung katawan mo dahil nga sa iyong pagiging bangag. No? Mga congressman, kayo naman, paano namin kayo rerespetuhin? Kung sasabihin ninyo na hindi nyo alam ang sariling batas na ginawa ninyo, nakakahiya. Wala kayong
karapatan umupo dyan bilang mambabatas kung hindi nyo mapapatupad at igagalang ang sariling mga batas sa ginagawa nyo. Ang alternatibo is even worse. Bobo kayo, full stop. Full stop. So, segue ako kay Tambaloslos. Alam naman natin na nag-release siya ng kanyang video na sinasabi niya na hindi daw siyang mastermind. Alam natin na si Tambaloslos ang isa sa author nitong impeachment kay Inday Sara. Right? Yes. So, yes. Ano sa tingin mo ang game nito ni Tambaloslos? At yung magiging role nito sa, impeachment na niluluto nga nila dyan sa injustice? Ano magiging impact? Kasi para maintindihan natin kung saan nanggagaling si Tambaloslos, dapat maintindihan natin yung relasyon nila sa pamilya eh. Okay. Itong tatay ni Tambaloslos, namatayan ni ayaw magsalita ni Bongbong Marcos sa eulogy. Kasi busit na busit sila sa tatay ni Tambaloslos. Bakit? Kasi bagamat lahat sila magnanakaw, pinaghinalaan nila na tumatanggap na hindi nag-iintriga, nagbibigay ng parte sa kanila. Kaya busit na busit sila dyan. At kaya naman napakayaman yung pamilya ni Martin. Hindi naman dahil napakagaling nila magnegosyo, no? Kundi talagang magnanakaw lang talaga sila, no? Now, kaya sa mulat-mula, milamat ang kanilang relasyon. Okay? Ngayon, siyempre, dahil gumagawa ng pera si Martin at mukha namang hindi gaya ng ama niya, nag-iintriga ata, kaya umabot ng 4 na taon. Pero dumating na sa punto na dahil sa walang kabusugan na kakurakutan nitong mamang ito, naging obvious na ang mga pangyayari. Ang ugali ng Marcos, sisisihin ang lahat except ang kanilang mga sarili kapag nagkabukuan na. So ganyan talaga nangyayari ngayon. Nagkabukuan na at hindi papayag ang mga Marcos na sila ang sisisihin. So ginagamit nila ngayong scapegoat. Ang sinisisi nila si Martin. Pero wag tayong magkakamali. Bakit ba naging speaker yan na nagkaroon ng saksakan na kamangyarihan? Dahil linuklok siya sa pwesto ng pinsan niya, ng presidente. Bakit ba nababoy nila ang mga budget? Kasi nanggaling ang mga insertion sa presidente mismo. At in fact, sabi nga ni Martin Romualdez, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Pero ganun pa man, sa aking pag-iisip, hindi hero yang si Martin Romualdez na yan. Yan ay nagsasalita lamang dahil talagang nananakot siya na kapag ako'y pababagsakin nyo, dadaling ko kayong lahat. Alam mo Martin, ikaw talaga walang yaka. Pinapansin kita sa College of Law na walang pumapansin sa'yo, hayop ka. Tapos anong ginawa mo sa akin? Pinaboy-baboy mo ako sa WAD committee, ha? Pero ganun pa man, itong masasabi ko sa'yo. Kung gusto mong mapatawad ka, magsalita ka na lang. Wala na yung patakot-takot pa na I will bring you down. Lumalabas kasi, makasarili ka lang. Magsasalita ka lang to save yourself. Pero kung on your own, sabihin mo na lahat ng katotohanan, walang kapalit. Kung hindi, humingi ka ng tawad sa sambayan ng Pilipino, baka mapatawad ka. At baka mapatawad din kita dahil napakawalang yamo. Ikaw ang pinakawalang yang tao nakita ko sa buong buhay ko. Hayop ka talaga. I don't think na patawarin natin. Kasi lahat ito kulong pa rin. Kulong pa rin, no? Kasi talaga drama lang to. May alam ka pala Bakit ang dami mong dramatization pa? Oo nga Bakit meron ka pang I will bring you down, I will bring you down. Ano yun? Para lang wag ka nang patuloy na mapanagwat, makasuhan. Ulol! Julol talaga. So, sabi nga na nakakararamis, folks, ayan, naglaglagan na. Pero sa tingin mo ba, sa karakas ni Romualdez, pag tinuluyan siya ng pinsan niya at ni Liza Tanas, magsasalita yan? Alam mo, kaya nga mali yung ginawa niya Nananakot muna siya bago siya magsalita. Tuloy, ang taong bayan, kapag siya nagsalita, sasabihin, ay, gusto lang maka-eskapo sa pananagutan. So ngayon, wag ka nang mag-antay ng sagot. Magsalita ka na magsalita ngayon, gaya ginawa ni Zaldi. Si Zaldi, talaga namang meron din pananagutan yan. Pero hindi naman natin matatalikuran ang katotohanan na until siya nagsalita, walang link na ang korupsyon nanggagaling sa pinakamataas sa presidente. So kung ikaw ngayon, Martin, ay magsasalita, kino-corroborate mo lang ang sabi ni Zaldi ko. Kaya nga mas mabuti, voluntaryo ka na magsalita, huwag ka na humingi ng kapalit dahil walang forever. Their time is up. Ako naniniwala ko dyan dahil lahat tayo nagdadasal to deliver the Philippines from evil na tapos na ang panahon ng mga Marcoses at mga Romualdez. So magsalita ka na walang kapalit, baka makuha pa naming mamamayang Pilipino
sa aming puso na mapatawad ka kung ikaw ay magsisiwalat ng katotohanan gaya ng ginawa ni Zaldico na walang inaasahang kapalit. Yes, actually malayong-malayo sila. Malayong-malayo siya kay Zaldi kasi kung mapapansin mo sa comment section, marami nang sumusuporta kay Zaldico dahil sa ginawa niya, eh. Na talagang in-expose niya yung presidente, si Pangandaman, si Bersamin, lahat talagang hindi siya nagsabi na, "Oh, 'pag inano niyo ako, dadamay ko kayo." Talagang somehow all out na talaga siya na sinasabi niya mastermind si Presidente Bangag, 'di ba? At saka si Martin Tambaloslos. Ikaw naman, kaya tuloy na babalitaan ko from my sources na nagagalit sa akin si Zaldico at hindi daw gaya ni Marcos. Ay, ganun. No, I mean, alam mo naman na may issue kami Oh, sa Zaldico, kung ikay nanonood, ha? At tatay mo unang pagkliyente, bakit mo pinupuri pa si Maharlika? Ako, binapaliwala mo ako. Sinasabi ko naman na indispensable ka para patunayan ang pananagutan ng presidente. Ano pa bang gusto mo? No? Tama na yun. No, ang sa akin kasi, ako sinasabi ko naman sa mga followers, kahit na may issue kami ni Zaldi in the past, 'di ba? At least natuwa ako sa kanya dahil nga pala yan, no? Oo nga pala. yeah, I Oo. mean, kung tutusin, magagalit ako sa kanya. Pero kasi hindi naman to personal yung laban ko, eh. Yung sa akin, yung ginawa niya na siya na mismo nagpatunay na yung mga sinabi ko totoo, right? Kaya ganito yung pinanggagalingan ko, folks. But, teka muna, punta tayo kay Zaldi. O ano, bakit naman kasi ayaw pa ni maniwala hindi siya nakulong? Eh, linabas siya mo naman yung nagkakapi kayo, di ba? O ano pa ba gusto nyo? Sige nga, Marcos ba nga, palabas ka na kahit anong larawan. At least si Maharlika may picture, nagkakape. Oh. I spoke for the record kasi alam mo, yung, ngayon, diversionary talaga ginagawa ng mga bangag. So ngayon, nagpadala sila ng mga delegado, sabi ko nga ang mga binibitbit nila doon, diyan sa Austria. Ang dami, Yung mga ha? Itong report, alam mo ba, ang dami-dami nila ngayon nandito? Ang yes. dami-dami nila rito, parang 30 ata sila. Ay, nako. Yeah. Oo. Pero, diba? hindi nila mauuwi si Zaldi kasi ang alam ko si Zaldi nasa ano ngayon sa panaginip ko nasa Africa. Matapos mo magkape kay na naginip, ha? Matapos namin magkape, pumunta siya sa Africa. Oh my God. So, ngayon, visitin natin yung Bangag. Hoy, Bangag, hindi mo mauuli si Zaldi. Bangag. Ngiwi. Butod. Tubig. Puki, pupukido. Ay, hindi na raw sila. Ito talaga, oh. Sino nagsabi na hindi na sila? Well, may mga Teka, bibigay lang ng regalo. Alam mo ba ilan mo ba kailang delegado na rito nagja-junket na kunwari hinahanap si Zaldi? Ako, 70. Wow, 70? Oo. 70. Mamaya ako ngayon. Sila, lapit lang naman ako sa coffee shop. Panahon na ang mahal-mahal ng pamasahe, sa panahon na nagtataasan ng presyo, 70 si rito nagja-junket, hinahanap daw si Zaldi, hinahanap ako, mga walang ya talaga yung mga yan. Wala talagang mga konsyensya. Hindi na magkasama na tayo sa magkabilang kwarto lang tayo. Huwag mo na sabihin kung nasan tayo, baka mahanap tayong dalawa. Hindi niya isang bahay lang pala tayo nagla-live, no? Oo nga. Anyway, so alam mo, I need to go kasi ako nananabalian at meron akong pangalawang appointment, no? Pero maraming salamat talaga namang Maharlika. Ikaw talaga ay maaasahan, no? Ang aking panawagan lang sa taong bayan, alam niyo po, talagang desidiso lang sirain si Inday Sara Duterte. At syempre, kapag pakikinggan mo, 6-point-something billion in suspicious transactions, isipin nyo na lang po yan, para yung impormasyon na yan, ninakaw. Kung bibili nyo yung impormasyon na yan, bumili kayong ninanakaw na mga bagay-bagay. So kung paniniwalaan nyo yung mga sinasabi nila na nakuha nila sa pamamaraan na illegal at kriminal, para kayong binili ng ninakaw na pag-aari. So wag nyo pong paniniwalaan yan. Dahil otherwise, pinayayaman nyo yung mga nagnakaw ng impormasyon.
Yun lang po. So, bago ka umalis, the fact na illegal yung ginawa nila, labag sa batas, paano natin paniniwalaan kung totoo yung numbers na binigay nila, right? Correct, correct. At sa akin, it doesn't matter. Basta ikaw ba bibili ka na alam mong isang bagay na Nakaw, ninakaw? Maniniwala correct. ka ba sa isang impormasyon na alam mong ninakaw lamang? Dapat wag. Kaya kapag yan ay tinaraton yung nakaw na impormasyon, nakaw na pag-aari at hindi dapat bilhin, hindi magbabago ang tingin natin kay Inday Sara Duterte. Hindi naman talaga dapat magbago. Dahil kung talagang yan ay may dugong kakurakutan, ang buhay niya naging kasing marangya ng buhay ng mga Marcoses na hindi naman po nangyayari.